Hello. Hello. Yes po. Hello. Good evening. Merry Christmas. Merry Christmas and good evening din. What's your Opo. name? Mengay na lang po. Naka-headset ka po or ano? Loudspeaker? Hindi po, naka-handheld lang po. Ano po ninyo ulit, ma'am? Mengay. Mengay. Double G or Apo. single? G lang po. Isa lang? Opo. Yung bang munggo ay single G? Ha? Double G. Ano na? Double G po yan. Double G yata po yun eh. Yung munggo double G. Opo. Ba't ikaw single G? Hindi po ako Hindi, maisip sabihin, na bakit ano. ka special? Ha? Hindi ko po alam. Basta wala akong maisip na ano. Pangalan. Sige, kung gusto mo na single G, di single G. Mengay, you are calling from where? Singapore po. Ilang taong ka na? 37. 87. 37 po. 37. Okay po ba? Pahina-hina eh. Ay, mahina. Okay. Pinatay ko na nga po electric pan eh. Para ano. Yan. Kung mag-alala, sasabihin ko naman sa inyo pag nalalabuan ako sa linya ninyo eh. Anyways, si Mengay ay nasa Singapore. Kailan ka pa na andyan? Mag 2 years na po ako sa March. Magto 2 years. Apo. Okay. Anong trabaho mo dyan, ma'am? Sa bahay po. Yan ang unang abroad mo? Hindi po. Galing na rin ako ng ano. Ng Saudi, ng Qatar, tsaka ng Malaysia po. Kumbaga career OFW ka na. Opo. Okay. Pangalan. Yan na yung kabuhayan mo. May anak ka na ba? Meron naman na po isa. Isa. Babae. Okay. Single mother. Ano po? Single mom po. Ba't parang ganun? Parang nakasubo yung telepono sa'yo. Hindi naman po. Okay naman. Iluwan mo. Baka mag-enjoy po yan, ha? Oo. Hello? Hello po. Sige. Okay po. Ano na? Kinakabahan po ako. Ba't ka kinakabahan? Ano ka ba? Sige. Okay. Mengay. Magkwento ka na. Ano paglilingkod ko sa'yo? Ayun po, ikukwento ko lang po sana yung sa ano. Kasi matagal ko na pong gustong tumawag ng mga nakaraang ano pa. May isang caller po kayo na medyo relate po ako sa story, ganun. Tapos yun, para pong biglang nag-flashback lahat, ganun yung ano. Okay. Yung caller niyo po yata yun na sa Canada, yung parang napagsamantalahan ng ng papa niya. Oh, well, there are several. But tell me your story. Simula po ng mga caller yung sunod-sunod na yun, parang, ayun po, parang lagi ko na rin naiisip po yung mga napagdaanan ko. Okay. What happened? Hindi, po kami, 4 kami magkakapatid, tapos ako yung panganay. Mm-hmm. Tapos yung po, ako po yung anak po ako ng nanay ko sa ibang asawa. Tapos po yung mga kapatid ko, ayun po, stepfather ko po, may 4 po akong mga kapatid. Bali 5 kayo kung may 4 kang kapatid. Ay, 4 po lang po kami. 4 lang po kami. May 3 kang kapang kapatid. May 3 akong kapatid na lalaki. Yun ay anak ng nanay mo sa stepfather mo. So nung nagkakilala yung stepfather mo tsaka nanay mo, single mom nanay mo. Opo. Okay. Ayun po ganun. Tapos ayun, nung mga maliit pa po ako, ang natatandaan ko lang po ayun, nung parang hinahawak-hawakan niya po sa mga parte ng bahagi ng katawan ko na Akala ko dati biro-biro lang. Pero totally wala naman pong nangyari. Pero
lagi po yung gano'n. Parang nagbibiro siya gano'n pa, nahawak-hawakan niya. Tignan ko nga, gano'n. Pahawak na kung malaki na, parang gano'n. Parang gano'n po natatandaan ko, mga 9 to 8 years old po yata ako nun. Hanggang sa, ayun, kala ko normal lang po yung gano'n kasi alam ko nga tatay ko kasi mga high school na rin po kasi ako nung nalaman kong hindi ko siya tunay na tatay. Ayun po, tapos ngayon itong tatay ko na to, matanda na po siya ngayon. Ako lang po yung sumusuporta sa kanila. Ano na po siya ngayon, 83 na siya. Parang mahina na siya kumain, nangihina na siya. Tapos itong tatay ko na to, may kapatid po siya galing Amerika. Bali yung kapatid niya po na yun, lagi din nagsusuporta sa kanila. Sa tatay ko, nagbibigay din minsan pagka occasionally, pagka kunyari ngayong Pasko. Nagbibigay naman po ng pamasko na konti. Ngayon po, may sakit yung tatay ko, pina-check up daw niya. Nakagastos daw siya ng 5,000 kasi may ulcer daw. E di sabi niya babalik pa ng Sabado. Sabi ko po, hindi naman nila naibalik yata kasi nag-travel na po yata yung kapatid niyang babae na yun na medyo matanda na rin. Di piniem ko po yung kapatid niya. Sabi ko po, hindi naman po pala, hello tita, sabi ko, hindi naman po pala naibalik si tatay sa follow-up check-up niya. Tapos po ayun, ang sama-sama na ng mga pinagsasabi nung kapatid niya. Sabi niya, lagi na lang daw siya yung bakit daw kami daw yung anak. Hindi sumagot po ako sa kanya. Sinagot ko po sa kanya, bakit kapatid mo naman yan? Ako, tunay ba akong anak? Kayo po, sinagot ko na po siyang ganun. Hindi naman ako tunay na anak. Sinabihan ko na po ganun. Pero yung pong mga pinagagawa ng tatay ko dati sa akin, wala pong nakakaalam yun. Kailan ko lang po naikwento kasi bigat-bigat po. Naikwento po sa boyfriend ko. Yun nangyari. Sabi ko nga, tatawagan ko nga si Papa Jackson. Ilang beses nangyari yon yung panghihipo-hipo sa'yo? Madaming beses po yun. Hindi ko na mabilang, basta kala ko nagbibiro-biro lang. Pero wala naman pong nangyari, basta nangihipo lang siya. Tapos sabi yung parang pamangkin po niya ata niya yun. Anak ng kapatid niya din yun eh. May asawa na rin. Yun din po yung ginawa niya sa akin, pero may isip-isip na po ako noon. Na po ako noon, high school. Okay. Pupunta po siya sa bahay. Tapos doon sinusundan niya ako sa loob ng bahay. Tapos ayun po, pinahawakan niya po talaga yung private part ko sa taas. Kasi pinipiga niya po. Tapos sabi ko, susumbong ko siya sa asawa niya. Yan ay kapatid ng stepfather mo? Hindi po, pamangkin niya po. So parang pinsanin mo sa side niya, parang ganon. Parang gano'n na nga po. Ilang taon yun nun? Mas matanda rin sa'yo? Mas matanda na po yun, may mga anak na, halos kabatch ko po yung isa niyang anak. Kasi kaya hindi ko naman po masumbong, hindi ko rin sila Kasi po yung pinakatrikan ng bahay namin na lupa po nung na yun, yung pamangkin ng tatay ko na yun. Parang nakikitira lang po kami sa lupa nila, pero matagal na po kami doon na nakatira. Taon na mula pa nung pagkabata kami ng mga magkakapatid. Kasi lagi nila ko sinasabi dati, papalayasin pag may hindi sila nagustuhan. Tapos ngayon po yung dito ako nung nasagot-sagot ko siya. Sa job. Yeah. Dahil niya sinabing hindi magaganda. Sorry po, hindi ko na-get yung part na yun.
Kasi ang dami niya pong sinabing hindi maganda sa akin. Haba ng mga chat niya, masasakit, tas minura niya pa. Mengay, Salamat. Opo. ganito tinitry kong intindihan kung anong part dito ang problem na gusto mong isolve. Ang problem po ko, patuloy pa rin po ako sumusuporta sa tatay ko eh. Katulad niya yun, kakapadala ko pa ang iniisip ko po. Di ba may 3 kang kapatid na talagang anak niya? Meron po. Bakit Yung hindi isa, may sila, trabaho. Yung isa po, nagtatrabaho naman. Sila naman, nagtutulungan kami nung pangalawa. Okay. Nagko-construction po yung pangalawa. Tapos yung pangatlo naman, medyo parang may ano-ano po, may parang may pagkasaltik ba? Parang ganun. Hindi, nasa bahay lang. Tapos yung bunso naman po, minsan may trabaho, minsan wala. Pasaway din. Okay. Medyo komplikado yung sitwasyon mo. Ito. I'll ask you the question some other way. Kung halimbawang ikaw ang masusunod, ano ang paraan na gagawin mo? Yung wala kang iintindi ang emosyon ng ibang tao, ha? Anong paraan mo? Hindi ko alam. Kung may paraan ka ba na walang manunumbat sa'yo, gusto mo bang tumigil magsustento? Siguro po. Okay. Yun ang gusto mo. Kasi feeling mo unfair. Ganito may tubig ka ba dyan? Wala po, nasa labas. Ha? Okay lang po sige. Nasa loob na po ako ng kwarto eh. Sige. Feeling ko kaya ganito, there are 2 ways of looking at this, no. Number 1, madamot ka lang talaga, which is hindi naman, or number 2, nadadayaan ka magbigay kasi nga walang nakakaalam nung ginawa niya sa'yo. Tama? Opo, wala talaga po. Asan ang nanay mo, Mengay? Wala na po, patay na po yung nanay ko. 2011 pa. Okay. Kung sakaling ipapaalam mo to, kasi ganito yan. Yung stepfather mo, whether masama yan o mabuti, yan na yung tumayong tatay mo eh. Whether walang niya o hindi, yan na yung kinalakhang mong tatay. Kaya naging mabuti, kaya naging masama, siya yung nakita mong father figure habang tumatanda ka. Tama? Opo, tama po. And dahil, gets ko naman to kasi hindi naman ikaw unang taong gumawa nito, no? Dahil mas pinili mo na wag sabihin sa kahit kanino yung sama ng loob mo sa kanya, Opo. yung pamabasa siya ng bata ka sa'yo, wala siyang pagkakataong humingi ng tawad sa'yo. And before it's too late, you might miss out on the chance na makahingi siya ng tawad sa'yo. Kasi he is 80 years old eh. Opo. Babaunin niya sa libingan niya yung pagkakataon mo na marinig sa kanyang humingi siya ng tawad sa'yo. Nakakausap mo ba siya sa telepono? Hindi na po, medyo na siya, medyo bingin na siya pagka nakamusta ko sila. Hindi na siya masyadong nakakarinig. Yung tita mo na na nakaaway mo dahil sa 5,000. Po? Yung tita mo na nakaaway mo dahil sa 5,000. Nawala pa Jackson na naputol po bigla. Hello, narinig mo ako? Sa libo. Ayan o, po yata. Sa libo naputol po doon sa yung tita mo na nakaaway mo dahil sa 5,000, lagi ba kayo magkaaway nun? Hindi naman po. Etong pagkakataon lang. Eto lang. Opo. Tsaka piling ko kasi hindi niya alam na tumutulong din po ako ba na nagbibigay din ako sa tatay ko tsaka sa mga kapatid ko ng pangbigas, pang-ulam, pangbayad ng kuryente. Well, alam mo kaya tinatanong ko yung tita mo na yun kasi feeling ko siya dapat yung kakampi mo dito eh.
Opo. Kasi she is the next best thing as a mother to you. Yung nanay mo na mayapa ba, walang kapatid yon? May mga kapatid din naman po pero hindi ko sila masyadong Kaya lang kasi ang dapat makaalam nito, yung side ng tatay mo. Kasi yung side ng nanay mo, wala nang pakialam yun eh. Opo. Tama, di ba? Opo. Ganito. Naniniwala ako, Mengay, na kahit anong mangyari, iiyak ka lang at magtatampo, pero hindi ka titigil magpadala. Hindi po kakapadala ko lang mo kanina. Yan. Kasi nagchat yung kapatid ko, wala daw silang bigas, pang 4 days na lang daw yung bigas nila. Sure yun, no? So, kaya masama ang loob mo, kaya masaya ka, magpapadala ka. Tama? So, hindi na question yun eh. Nakakalungkot lang na kung may paraan ka sana, if you will have this your way, titigil ka. Kaya lang, wala eh. No choice ka sa part na to eh. Hindi naman sa no choice, kaya lang hindi mo kaya sa sarili mong tanggapin na ititiisin mo sila. Kasi may pwede kang gawin eh. Mabigat lang sa'yo to kasi meron kang kinikimkim na sama ng loob na walang pagkakataong humingi ng tawad sa'yo. Yung taong pwede nang mamatay. Pero hindi niya alam na yung ginawa niya nung bata ka pala, bit-bit mo hanggang ngayong 37 ka na. Last week ko lang ito nailabas to. Na naikwento. Last week ko nga lang po ito naikwento sa boyfriend ko. Kasi nga po nung... Ano sabi ng boyfriend mo? Wala na, sabi lang po niya, tapos na yun. Diyan, nangyari na yung nangyari. Hindi mo naman na maibabalik, matanda na yung tatay mo. Oh, sabi niya po. You found a good guy. Nahihib nga po kami nakikinig sa inyo, Papa Jackson, pag nasa park kami. Nakikinig po kami lahat ng mga replay. Thank you very much. Tapos nag-aano po siya, sa second demotion, tama. Ganun siya pagtama po yung ano niyo. Ganito, makinig ka mabuti, Mengay ha. Papa? I think kailangan maging kakampi mo yung tita mo. May, yung last na message naman po niya, parang ewan ko kung natauhan po ba siya o ano. Kasi sabi niya maraming salamat naman at kahit hindi mo tatay tinutulungan ko pa rin daw. Kasi nung tinagot ko na po siya, sabi niya po kasi sa akin bakit daw hindi daw ako nag-chat sa kanya, hindi daw ako nagre-reply sa mga sinabi niya. Sabi ko wala na kasi akong masabi sa inyo. Paano nga po yung gagawin ko? May work din po ako dito. May anak din ako na pinapaaral. Yung mga kapatid ko. Alam niyo naman yung mga nila kako. Nakakatulong naman ako sa kanila buwan-buwan. Pambili nila ng bigas. Tapos ang reply niya po sa akin, nasabi. Hindi ako nagagalit sa'yo. Sa mga kapatid mo lang ako galit dahil di nila inaasikaso yung... Basahin ko po ba, Papa Jackson? Wag na. Okay na, nag-gets ko naman. Ayun nga po. So, ganito, may gagawin tayo. I think the first thing that you need to do is to tell yung tiyahin mo exactly what happened. Number 1, sasabihin mo sa kanya kung anong nangyari. Number 2, tutulungan kanyang sabihin sa tatay-tatayan mo na hanggang ngayon naaalala mo yon. Kaya nakalimutan mo yun ang tatay ko kasi matanda na siya. Well, hindi niya nakalimutan yun, wag ka mag-alala. At some point, Mengay, yung boyfriend mo tama siya sa part na nakalipas na yun eh. Kung halimbawa, ngayong magkausap tayo at patay na yung tatay-tatayan mo, sasabihin ko lang sa'yo, wala na tayong magagawa, patay na siya eh. Pero naandyan pa siya eh. May pagkakataon, kahit sabihin na kahit na paano na lang, usal na lang, o ano ba yung usal? Mas mahinang bulong. No? Kahit na pabulong na lang, kahit anong paraan,
maramdaman mo lang na inihihingi niya ng tawad yung ginawa niya noon. Malaking bagay sa yan. Tsaka malay mo, kinikim-kim din niya yun. Akala niya wala siyang nagawa. Malay mo. Sa puntong ito, Mengay, ang kailangan mo na lang talaga is vindication sa ganung paraan eh. Wala nang magagawa eh. Kaya nga po. As unfair as it may sound, tama yung boyfriend mo sa part na to. Pero naandyan pa yung stepfather mo eh. Pwede mo pa rin sabihin sa kanya, baka sakali may mabago sa nararamdaman mo. Kasi ang bigat niyan, yung nagpapadala ka tapos bad trip sa taong pinapadalan mo. Di ba? Opo. Okay? Opo. Umiyak ka ba? Hindi po. Okay lang. Tuloy si po. Baka masingot mo ako ha? Wala po akong kailangan itanong o ano. Dapat itanong ganun. Ano Wala gusto, siguro po. ano gusto mo itanong? Ba't mo nagawa yon? Wala namang sagot na matino dun eh. Baka maplastikan ka pa kung sagutin ka niya eh. Hindi po, yun sa tita ko, yun sa kapatid ng tatay ko. Natama lang ba po na sinagot-sagot ko? Wala, magkakamag-anak naman kayo. Magbabatirin kayo niyan. Huwag mo nang idagdag yun, Mengay, sa problema mo. Ikaw naman magdadagdag ka pa eh. Opo. Diba? Pero kung feeling mo mas gagaan ang pakiramdam pag nag-sorry ka, di mag-sorry ka. Sorry naman na po ako sa kanya. Ayun. Sabi ko pasensya. Kasi magiging magkasundo ka rin yan kasi siya yung hihingi mo ng tulong eh para masabi sa tatay mo eh. Opo. Diba? Opo. Deserve mo yan. Deserve mo na marinig yun mula dun sa tatay mo. Okay? Opo. Alright. Sige po. May gusto ka pang tanungin, ma'am? Wala na siguro, Papa Jackson. Yun na lang. Maraming salamat po. Salamat din po. Ingat po kayo. Happy Merry Christmas. Thank you po. Thank you.